Kailanmay, hindi ko kayo nakilala. Ito yung susunod. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kuya Ben, hindi lahat pala ng tumatawag sa akin, sa ating Panginoon ng Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit kung hindi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng amang nasa sa langit. Yung pagsunod. Ano masasabi niyo rito, Kuya Ben? Alam po ninyo, mga minamahal kong mga kapatid, Kuya Men, mayroon kasing mga nangangaral nga, katulad kanina, pinag-uusapan natin to Nangaral, sabi nga dito, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo. Kinakailangan nito, makita natin, masuri yung nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng kababalaghan, sapagkat nagagawa din naman ito ng demonyo, ng kapwa-demonyo Yung magpalayas, nangaral, at gumawa ng kababalagan, nagagawa rin ito ng demonyo Kaya, dapat masuri natin ang husto Ano ba yung mabuting lingkod ni Kristo Jesus? Yan, sabi niya dito, no? Basahin natin sa unang Timoteo, kabanata 4, may talata 11. Ito, isa rito po, dapat makita natin Ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong bigyan daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya. Ito, makikita natin, sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Napakalawak pala para masabi mo na ikaw ay isang tunay na mabuting lingkod ni Jesus. At sapagkat kung ikaw ay mabuting lingkod ni Jesus, mayroon siyang pangako para sa iyo. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Kaya minsan natatakot ako kay Kuya Joe kapag ako yung ma-absent. Natsisirmonan ako ni Kuya Joe dahil dito Huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Alam niyo po, napakahalaga nito sapagkat ito yung binyag natin sa Katoliko, Kuya Bert, Kuya Men, at ito rin yung tinatawag nating confirmation. Kinukumpirma ang pagiging mong alagad, ang pagkilala sa iyo ng ating iglesia, ng ating simbahan, ay kinukumpirma. So may proseso. Sinasabi rito, may proseso. Yung pagpatong at pagkaloob ng Espiritu Santo na nagaganap sa pagbibigay sa iyo ng confirmation ay napakahalaga. So, isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Alam niyo po, dito sinusubaybayan ang pagiging Kristiyano natin sa Katoliko Kaya tayo may mga sakramento Dito makikita mo na kagad na yung tunay na kabanalan, yung pagiging tunay na alagad, yung pagiging tunay na mga ngaral ay nasa ating pong simbahan ng ating Santa Iglesia. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. So ano pong ibig sabihin? Dito sa ating binasa, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, sapagkat mayroon pong sinasaad na pangangailangan. At
kwalifikasyon para makilala yung mga ngarar. Uulitin ko, dapat pinatungan ng kamay ng matatanda sa iglesia ang ng kaparian, kinilala ng obispo sa pamamagitan ng kumpirmasyon, at makita yung pag-unlad bilang isang Kristiyano, at patuloy nating isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Napakaganda ito sa patnubay. Pati yung pala po yung mga nakikinig sa atin ay makakasama kung ito'y isa sa buhay, at sila ay magsasagawa kung ano yung sinasabi dito sa mga aral na ating pong ipinararating sa ating mga tagapakinig. Sapagkat ang sabi nga rito, maligtas ka pati ang mga nakikinig sa'yo. Amen. Yan naman ang napakinggan ninyong pahayag dito sa aral na kailan may di ko kayo nakikilala. Kuya Bert, dito ho sa binasa kong ito na yung sinasabi rito na hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa karyan ng langit. Mahalaga rito pala sa lahat ng mga tao ay yung sumusunod sa Ama na nasa sa langit. Paano ho ba yung mga pagsunod? Paano ho ba yung pagtawag na upang maging karapat-dapat ang isang tao para sa Diyos? Napakalawak ng tanong mo, Kuya Men, ano? Pero isa-isayin natin. Sabi mo nga, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa area ng langit. Kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit, sabi ng Panginoon. Pagdating ng uling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalagan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Bakit? Ano bang ginawa ng masama? Kundi karamihan nga ngayon tumutupad sila sa sinasabi ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. At ang sino mang gumawa nito ay maliligtas. Hindi lamang ng kanyang sarili, kundi lahat ng mga ngaral. Kaya nga maraming mga ngaral ngayon. Pero bakit hanggang ngayon ay nakikita natin na maraming sumusunod sa kanila dahil sa pray-over lamang nila? Gumagaling sa kanilang mga karamdaman, sa TV, sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay maraming sumusunod sa mga nangangaral na ito. Bakit hindi sila kakilala ng Panginoon? Bakit sinabihin niyang mapaggawa kayo ng masama? Ano ang dahilan? Sumunod sila. Tumalima sila. Sinundan nila ang gusto ng Diyos. Bakit mapagawa pa sila ng masama at hindi nakikilala ng Diyos? Ano ba ang kanilang kamalian? Siguro ang tanging kamalian lamang nila ay wala silang authority. Wala silang otoridad. At ginagamit ang salita ng Diyos para sa kanilang sariling kapakanan, sa sariling kabutihan, sa sariling pagyaman. Ito siguro ang dahilan. Maraming gumagamit sa pangalan ng Diyos. Maraming gumagamit sa pangalan ng Kristo. At pagkatapos, makikita mo, ang love offering ay bumabaha. Ang love offering ay kung saan-saan ay hindi nila maibulsa at hindi magkasya sa kanilang bulsa. Bakit? Ginagamit nila ang salita ng Diyos. Ginagamit nila ang kautusan ng Diyos. Ginagamit nila ang salita ng Diyos sa sarili lang kapakanan, kundi ito'y labag sa kalooban ng Panginoon. Kuya Min, mahalaga itong tinuran mo na sinasabi ng Panginoon. Yun lamang tumutupad
ng aking amang nasa langit. Yung sumusunod lamang sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ipahintulot